At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, malawakang pagbaha sa Metro Manila at sa mga karatig na lugar isinisi sa malakas na ulan. Flood control projects hanggang ngayon hindi mahanap. Samantala sa Metro Manila, may mga proyekto ang DPWH na gumagana hanggang ngayon. Ito ay ang mga panukat na nagbibigay babala sa mga taong bayan kung dapat na itong lumikas o hindi. Yan ay parte sa 5,500 flood control projects ng BBM administration. Samantala, tikom pa rin ng bibig ni Claire Castro kung dapat na bang imbestigahan ang malalakas na ulan sa administrasyon ni BBM dahil sinasabi niya na nung panahon ni Duterte hindi naman ganon kalakas ang ulan. O paano? Sayang ang bayo. O eto na, ipapaliwanag ko na, ha? Kasi meron ako nga kaibigan na nag-message sa akin, o pre, paliwanag mo na yung pagnanakaw ng amo mo, ha? Sinabi mismo ng disbursing officer na ibinigay niya kay La Chica yung pera dahil sa utos ng amo mo. Galit na galit, gustong manakit. Napakasimple lang naman ng hinihingi mong paliwanag. Alam nyo, ganito yun. Una, SDO, Special Disbursement Officer. Si Acosta, Finance. Hindi naman yan pwede mag-operate as intelligence officer or as case officer. Bakit? Taga-release lang siya ng pondo eh. Ngayon, sa simpleng paliwanag, kung i-release niya yung pondo kay La Chica sa order ng Vice Presidente, that is already disbursement. O, di ba? Ngayon, La Chica will liquidate yung kanyang nakuha to the SDO. And the SDO will provide the liquidation report to the COA. Kuha nyo? Ganun lang kasimple yan. O, ngayon, bakit hindi si SDO ang magdi-disburse doon sa mga asset ni Colonel La Chica? Una, si SDO Finance, hindi siya trained as case officer or as intelligence officer. Hindi naman siya pwedeng pumunta doon sa mga eskwelahan o bundok kung saan man nandun yung asset ni La Chica at siya yung magbigay kasi ang relationship ng asset at ng case officer is based on trust. Tiwala. Ikaw nga, kayo nga, pag nagchichismis-chismis kayo, di ba? Ano sinasabi nyo? Huwag nyo ilalabas ha, tayo-tayo lang yan. At pag meron nakakaalam na iba, Mare, ba't mo naman sinabi ng ano? Hindi na kita pagkakatiwalaan uli. O, di ba? O, lalo na yan na ang talagang binabantayan, ang talagang kinukuha ay mga sikreto. Di ba? Alam nyo, yung manner of questioning, yung manner of side comments ng prosecution, it is just to discredit and to destroy the name of the Vice President. Pero sila, alam nila yun, na ganun talaga ang proseso ng paggamit ng confidential fund. Ginagawa lang nilang masama kasi ang mission nila is to destroy the reputation of the Vice President. Not even convicting the Vice President dyan sa impeachment trial na yan, but to destroy every day na may hearing ang pangalan ng Vice Presidente, hoping that the people supporting the Vice President will refrain or will stop from supporting the Vice President kasi sasabihin nila magnanakaw ang Vice Presidente nyo. But the opposite is happening. Habang sinisira nila ang Vice Presidente, lalong natututo ang mga Pilipino kung ano ba talaga ang ginagawa sa gobyerno. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ng mga ordinaryo at matatalino at matitinong Pilipino na may ginawang masama ang Vice Presidente sa mga pondo na hinawakan niya.
Kasi hindi nga kami nagkukumpara, hindi nga sila nagkukumpara eh. Yung trilyong halaga na nawala sa flood control, hindi nga mapaipaliwanag eh. Pero ito, maliwanag pa sa sabaw ng pusit. Walang kinuha ni isang 5 ang Vice Presidente. Bakit? Kita nyo, ginamit ang pondo sa pamimili ng mga materyales, medisina, na pwedeng magamit ng mga kababayan natin na nasa mga liblib na lugar para maramdaman ng taong bayan na mayroong gobyerno na nagkakalinga at nagmamahal sa kanila at para hindi sila ma-recruit ng New People's Army. O di ba? Ganun lang kasimple, pre. Huwag kang masyadong hot. Hindi mo ito kaya. Sayang ang bayot. Pikon na pikon si Pastor Abante. Pikon na pikon kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, sir, kahit magsisigaw ka pa dyan, sabi nyo, sinusunod nyo yung batas. Pag si Vice President sumusunod ng batas, kukontrahin ninyo. According to the rules, pwede siyang hindi mag-appear at magpakita sa impeachment court. Pwede yung kanyang mga lawyers lang. Why do you keep on insisting? Dahil nagpapanik na kayo. Dahil hindi nyo makuha yung kanyang inis. Masakit siguro, sir, yung ini-ignore, no? Yung parang, wala lang. Masakit siguro yun, no? Yung parang nagdadaldal ka na, lumalabas na yung ugat ng leg mo, tapos yung pinagsasalitaan mo, dead ma lang. Why? Kasi nga mas matalino sa inyo yun. Tactician yun. Daldalero ka lang. Magaling ka lang sa bukadera, marunong ka lang magsalita. But actually, you are hollow and empty inside. Alam mo kung bakit sinabi ko yan, pastor, sa'yo? It's because nagagalit ka sa isang tao na hindi ka naman pinapansin na. Nagalit ka dahil natalo ka sa distrito mo. Kung hindi sa Comelec, hindi ka nakaupo dyan. Tapos sasabihin mo, hindi nagtagumpay si Vice President Sara. Manila yan, ha? Taga Davao si Vice President Sara. Minsan lang nagpunta sa distrito mo para magsalita. Muntik ka pa. Paano pa yung future? Pag maging presidente na si VP Sara, kaya double time, sir. Galitin mo yung Vice President. Pero alam nyo, hindi kayo talaga magtatagumpay dyan. Why? You keep on insisting that you are following the law. Hindi. You're not only bending the law. You are interpreting the law. As if you are the Supreme Court. Sir, mapikon ka lang. Dahil sa totoo lang, marami talagang galit sa'yo, sir. Sa inyo lahat dyan, maraming galit sa inyo. At alam kong random nyo yan. You are the most popular and popular politicians in the Philippines. You are popular because people know you. You are unpopular because the people does not like you. All of it. Your hypocrisy, your principles, what you stand for, and what comes out from your mouth. Holier than thou attitude. Muntik ko na masabing fuck you. Muntik ko na masabi talaga. What a
Shame, pastor ka pa naman. Sayang ang... Ano, BBM? Tatanong ka pa, bakit tayo nagkaganito? Manhid ka ba? O talagang bangag ka lang? Tingnan mo, sa buong buhay ko dito sa Maynila, di ba ako nakakita ng baha na ganito ka taas? Hindi lang itong bahang ito, nakaraan pa. Hindi lang dito sa Maynila, hanggang sa mga probinsya, pero dito ngayon sa Metro Manila, grabe, baha sa Espanya, baha sa Pasig. Yung kaibigan ko, sabi niya, lubog na kami dito, attorney. Di pa nangyari ito sa amin noon. PBM, dapat ilublob mo yung ulo mo sa baha para matauhan ka na ikaw may kagagawa nito lahat. Hanggang ngayon wala ka pang pinapakulong. Kaya ulit ng ulit itong pagnanakaw na ito.